Sa halagang 50 pesos, may masarap ka ng talaba. Gumaboy. Pwede nang i-harvest to. Pwede na po. Pwede na. Pwede na po yan. Sa 50 pesos lang isang ganyan, no. Sulit na dami pa. Ito. Kumpul-kumpul, dami. Ang sarap din na. Ito, pwede na nga ito. Pwede na po yan. Good morning po. Narito tayo sa oyster farm ni Kuya Obet at Kenza dito sa Manila Bay. Itong tanim nilang talaba na to 4 months na. Tinanim ito yung September, pero makikita mo marami ng mga laman. Pero yung iba naghabol siya nung November. Yung iba medyo kokonti pa, pero pwede na. Daming kumapit ngayon na talaba sa kanyang mga talaba. Kasi yung talaba, yun ang kinakapitan ng talaba. Ang dami Tingnan mo yung hawak ng Tatay Obet. Dami Ito mo yung design. 40 tayo sa yan. Sa 40, may mga 40. Subok doon, medyo namimili ng medyo Makapal-kapal. malaki-laki ng bagya. Bigat niya pagka yung mga bandang March na yun o April. Oo. Daming lalaki na yan. Yung iba medyo malalaki. Order po kay Kuya Obet na talaba, 50 pesos per tali. Malaki na kung ikaw po ay, kung kakain kayo ng dalawa nito, good fortune na yung isang tali na to. Sigurado masasatisfy ka pa po dahil maraming laman yung bawat tali ng kanyang talaba. Sakto pala yung pagka inabot pa ng Mga 2 buwan pa rin. dami Pag dalawa lang kayo mag-uulam dyan sa isa. Sa isa na yun Solved na. May limang pa. Ito. Pinipili ni Kuya yung medyo magandang laman na talaba. Medyo malak-lak ng Dami. tiyak na sa sumbo niya, ipaspasan na paggawa niyan. Kaya na ma-order yun. Yung panahon ng piyestahan. Mga yan, paglaki dyan Dami. Ilan dyan ba? 29. Nalapan Malamig ang tubig Kumakatuloy pa nga ako. Itong pagtatalaba na po na to, trademark na to ng mga tiga Bagna, Malolos. Halos ito na yung mga kinabuhay nila sa napakahabang panahon. Pinamana pa to ng kanilang mga magulang at hanggang ngayon po ay pinagkakakitaan pa nila. Magandang pagkakitaan din po ito, pero yung mga nakakaraang taon, konti yung mga naanin nilang talaba dahil nga po yung kinapitan ng tahong na itim. Buti nga po ngayon, December na wala pang lumilitaw na tahong na itim doon sa talaba. At sana nga po ito sa susunod na buwan, sa susunod mga buwan, marami silang anihin. Kasi nga nakakaraang mga taon, medyo nalulugi sila sa gantong oyster farming dito sa Eto na tayo sa laksang talaba. Papasok tayo sa loob. Gusto mo ng talaba, punta lang kayo dito sa dagat, sa oyster farming dito sa Malolos. Ang gagawin nila ngayon ay maglilikas. Kasi kung makikita nyo dikit-dikit yung mga talaba dito, ang paglilikas, ililipat niya yung mga talaba doon sa medyo maluwag-luwag. Kasi sabi po nila tatay dito, pagka pala yung dikit-dikit yung talaba, nahihirapan silang lumaki. Kaya dapat po paghiwa-hiwalayin kahit mga 1 dangkal man lang ang pagitan. Kasi pagka lumaki po ito, mas lalong magdidikit-dikit yung kanyang
talaba at mawawalan po ng espasyo at mawawalan din po ng agos. At yun daw po ang isang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan lumaki yung mga talaba. Medyo malamig lang. Oo. Lamig po talaga. Oh. Ito yung mga talaba na itinanim nila noong September. Oh. Pero kung mapapansin nyo, pwede na rin naman itong anihin na. Pwede na rin itong mabili at nabibili ito sa halagang 50 pesos ang isang tali. Kung bibilin mo to dun sa bilihan, dun sa highway na, hindi na 50 pesos ang mo ito mabibili. Medyo mahal na. Pero itong mga talaba na to, ililikas nila dito yan sa walang laman na to. Kasi pala yung talaba pala kailangan din ng agos. Dahil siguro dahil doon sa agos na yun, nagkakaroon siguro nung dapat makain ng talaba, yung mga nutrients ng talaba. Pagka hindi pinaghiwa-hiwala yan, magagawan sila doon sa nutrients na dapat para sa kanila para lumaki. So eto, tayo kay tatay. Kasama natin si Tatay JR Kapili ng Bagnao. Ikaw yung may-ari niyan, ano? Siya yung may-ari nitong oyster farm na to dito sa dagat to. Maglilikas sila. At kung sakaling may order po kayo, PM po kayo sa akin. Tuturo ko po kayo sa kanya kung gusto nyong bumili. Talagang sipag lahat talaga kailangan sa gantong hanap buhay. Opo. Ayan na. Sipag lahat. Lamig. Tiis sa lamig. Hinigin ako na rin ako. Kalulusong ko lang. Malakas kasi amihang kagabi. Oo. Pagdamag. Ano na ho yan? Saan tampuan ng malamig? Nauna kayo magtanim kaysa doon sa Gawido, no? Yung iba doon yung mga November tinanim, ito September. Oo, dyan. Wala para wili. Oo. Maganda na rin yung kapit. Kaya lang, nauna kami malalaki sa Oh, ito malalaki na nga. Yung iba nga nagtataka sa ganyang mga kung paano tumutubo sa kapwa talaba yung mga talaba na yan. Labig tayo dito. Itong tanim mo, inaalagaan talaba ni tatay na to. 3,000 daw po, meron pa siyang tanim dun sa laot na talaba na 2,500. Kung mabibili lang ito ng 50 pesos per tali, maganda-ganda na yung aanihin nila. Pero malaki din po ang gastos nila dito pag basal mong itatay yung gantong talabahan. Sa kawayan na tali lang po, tsaka yung halos maghapon na trabaho mo dito. Tsaka yung pagkakabit mo o pagkatali mo ng mga talaba, nakakapitan mismo ng talaba. Trabaho din po yun. At halos din po, inuupa rin po nila yan, lalo ito. Hindi kayo nagbebenta ng coin. Ito yung mga kinakalag nilang talaba mula doon. No? At pagkakalag nito, dito nila ilalagay yan sa walang sabit na to. Kasi nagdidikit-dikit nga naman to, nawawala yung agos. Ito pa yung dalawa. Yung mga kinuha nilang talaba doon, no? Doon, dito naman nila ilalagay yan, no? Dito sa walang nakalagay na to. Medyo lalayo-layo nila yung pagitan para hindi magdikit-dikit. Kasi nga pagka ito ay naging lumaki itong mga talaba na to, siguradong magdidikit-dikit siya. Pero pwede na tong anihin na, no? Kung may bayar ka nito, pwede na, no? Opo. Pambenta na po. Oh, pwede pambenta na. Tingnan mo. Pagka panahon ng harvest, pagka bumili ka ng isang taling ganito, halos hindi mo mabubuhat sa bigat to. Tingnan mo, dami oh. Lalaki pa po siya. Lalaki pa to. Dami. Yeah. Pagka lahatan niyang, hindi ko makulitin na.
Tingnan mo, dadami ng laman. Oh. Tsaka na tumama na rin sa'yo ng tatay mo yung pagiging niya. Opo. Pag tatalaba na yan. Oh. Yung pagtatalaba po talaga ng trademark talaga yun ng mga tiga-talabahan. Kaya nga po, talabahan, bagna. Oh, kaya nga po may street na tinawag sa kanilang talabahan dahil halos po na nakatira doon ay magtatalaba. Doon ba kinuha yun? Opo. Oyster Village po. Ang Oyster Fields pala. Hindi naman lahat ililikas, ano, babawasan lang. Mandaw man ba yan nato kay Kiat? Medyo lang dito. Dami. Ito yung mga talaba na itinanim nila nung November lang. Medyo marami na. Pero ito namang kabilang bahagi dito, ito nasa kaliwa ko na to. Itinanim naman to nung September. Oh. Medyo mas malalaki siya ng bahagya kaysa nung itinanim nung November. Oh, konti lang ang diferensya. Pero ito pagka umabot pa po ito ng mga isang buwan o higit pa, mas lalaki oh. Yung mga bilog niya no, halos hindi mo na mabubuhat yung isang tali na to. At sa loob ng 3 buwan buhat ng itinanim mo itong talaba na to. Eto na siya ngayon oh, dami. Yahoo! Dami oh. Itong mga talaba na to, itong mga talaba na to nga, na-develop nga po ito sa pamamagitan lang din ng talaba. Ito ay itinanim nga po dun sa mga balat ng talaba dun sa wala ng laman. At itinali lang po ito at kusa pong kinakapitan to ng similya ng talaba. Ang tawag po nila doon ay pagtatanim ng talaba. At ito nga pong oyster farm dito sa Malolos. So, ito sila madami. At siguradong maganda po ang pagbibilan nito sa susunod na buwan. Sa ganda ng kapit na to. At ang kain naman lang po dito sa mga talaba na to, walang kumapit na tahong itim. Kasi yung mga tahong na itim, pagka kumapit po ito, papalibutan halos lahat itong talaba na to. At hindi nakukuhang lumaki ng mga talaba. At yung iba po namamatay pa sa sobrang daming tahong na itim na nakakapit. At nagpapasalamat po yung may-ari nito na ngayon ay February na, maganda po ang buhay ng kanilang talaba ngayon. Karaan taon tatay nung kinapitan ng tahong wala kayo naani rito. Konti lang. Konti lang. Okay naman la talaga walang tahong na itim. Nung isang taon merong isa gawi doon, marami pa rin ano. Kinapitan. Dami na. Ikaw matagal ka na rin nagtatalaba. Hindi po. Tumutulong ka lang. Tumutulong. Tingnan natin si Kuya doon. Papasok ito sa maraming talaba. Babawasan niya ng paisa-isa man lang yung isang hanay niya. No? Ang dami. Ayan na yung ayan na yung mga nailikas ni Kuya. Oh. Medyo madalang-dalang na, maganda-ganda na yung pagitan niya. Pwede ng pampinta, lalaki mo. Opo. Kung o-order ka nito, pwede na oh. Medyo malaki-laki na. Pero sa loob niya medyo manipis pa yung kanyang laman. Pero pwede na rin oh. Kasi sa halagang 50 pesos lang nito. Pesos daw. Sa halagang 50 pesos lang ito, pagka dalawa lang kayong kakain, solve na kayo dito.
Ito medyo bata pa, oh. Medyo maliliit pa, oh. Itong gantong talaba daw po, pwede daw po itong mag-survive o hindi po ito mamamatay miski wala sa tubig sa loob ng 3 araw, sabi nila. Huwag lang daw po siyang maiinitan, hindi po siya masisira o mamamatay. Basta nakalilim lang po. At pagka panahon naman po ng tag-ulan, yung tumatabang ang tubig, namamatay din daw po siya. Pero yung mga talabang inaalagaan dito sa ilalim ng tubig, miski po dumaan yung tag-ulan o bumago, tumabang ng tubig, hindi po sila namamatay. At ito naman pong mga talaba na to, habang umaalat ang tubig, lalo pagka panahon na po ng mga April hanggang May, habang umaalat ang tubig, mas lalong sumasarap ang lasa ng talaba. Habang papalat ng tubig, pasarap naman po yung talaba. Ito pong pag-aalaga ng mga talaba na to, magsimula nung itinanim nila dun sa mga balat ng talaba. Ito na nga po yung naging itsura niya, at medyo mahaba-haba rin po yung panahon na hinihintay, halos mga kalahating taon pala yung haba ng proseso rin na to, mula doon sa pagtatanim hanggang sa pinaka-peak na pag-harvest ng mga talaba dito sa dagat to. Kasi nga po, kung itinanim to ng September, aabutan mo pa tong mga talaba na to doon sa pinaka-peak season niya, sa pinaka-malalaking talaba hanggang May. May mabibili ka pa po mga talaba dito na malalaki na. Halos inaabot din po ng mga 6 months yung mga pag-aalaga ng ganitong mga talaba, mula doon sa mga talaba na balat lang. At ito na nga po yung nagiging itsura niya pagka kinakapitan ng talaba. Kasama namin si Kuya Edgar dito, isa rin siyang may-ari ng talabahan dito sa dagat, oh. Itong inaanin nila dito, tira to nung nakaraang taon. Ito yung mga nakakapit la sa mga istaka, sa mga kawayan na to. Pero mas magaganda yung talabang binabakbak nila kaysa doon sa mga nakatali na yun, oh. Ito siguradong makakapalan naman nila at matataba. Oh, tama po kayo. Taba po ito. Oh, tingnan, oh. Ano na po ito? 2 taon na po ito. Dami, oh. Malaki na po. Ayun po, ano lang Saka yan po. 5 buwan lang po yung... Oh, yun, oh. Yung mga nakatali sa kanya, sa yun. Opo, 5 buwan Oh, yung lang po nakikita yung mga nando doon, sa kanya pa rin pa yun. 5 buwan na. Mamaya pupuntahan natin yan. Yan po. Ito yung mga talaba niya. Kung mapasin nyo, malalaki. At mauumbok yung talaba. Pagka ganito yung loob niya, sigurado malaki ang laman niya, no? Malalaki to. Kung yung nakatali per pirasos, 50 pesos per tali. Ito naman per benyera nila binebenta to. Misa per tiklis or per timpa nila binebenta. Ang isang banyera po ito, 1,000 po. Oh, 1,000 pala isang banyera nito. Tapos binibenta po nila mga 2,000 po sa labas na po. Binibenta po nila. Sa amin po 1,000 lang. Ito matataba ito. Shoutout muna tayo sa pamilya ni Kuya Edgar Aranas ng Bagna, ayan. At kay Maria Teresa Araños ng Zamboanga City. Classmate, kumusta ka na dyan? At maraming salamat. Salamat din po. Ano pa, Joey? Shoutout muna po kay Idol Joey Javier ng Bagna, Malolos. O, dahil pa niyang huli na bukod sa talaba, ang dami pa niyang huling alimasag. O. Eto! Dami, o. Mga 15 kilo siguro to, 10 mahigit. Bago sila umani ng talaba dito sa kanilang farming, nang pamuna sila ng alimasag doon sa dagat, oh. Marami pa silang huli. Ito pa yung mga talaba niya, oh. Pati yung huli mong ipakita mo. Oh, ito pa, oh. Dami, oh. Diyan, iwanan mo dyan. Pakita Sige na, sige. Para makita ka sa vlog mamaya. Ay, dami, oh. Manunod eh. Oh, dami, oh. Dami, may hipong pansug po, oh. Dami. Ito ang kasarapan sa marunong kang maghanap buhay dito sa dagat. Basta masipag ka lang, kahit malamig, basta lumusong ka sa dagat, hindi la ulam man sigurado mong makukuha, sigurado magbebenta ka pa.
kung gusto nyong umorder ng maramihan, punta po kayo dito sa dagat at hanapin natin si Kuya Edgar. Ano pala dito? Aranas po. Kay Kuya Edgar Aranas ng Bagna. Kung gusto nyo umorder kahit sa bangka, kayang-kaya niya po kayong supplyan ng talaba, bigyan. Punta lang po kayo sa dagat, sigurado may discount na kayo. At po at magandang umaga kay Tatay Obet Atienza ng Bagna Malolos at shoutout din po kay Sister Lilibet Alejo Santos ng Sulok Bagna. Ayos. Good morning po, sister. Wala po dito sa Oyster Farm. Shoutout po tayo kay J-Mark Kapuli. Anak siya niya. Ano pangalan tatay mo? JR po. Okay, JR Kapuli. Ano. Good morning po at panoorin niyo po kami kung paano maglikas o mag-harvest ng mga talaba dito sa Oyster Farm dito sa Malolos. Ayan. Mula po dito sa Oyster Farm dito sa Malolos. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, ma-share na rin po. At maraming po salamat at God bless you po sa inyo lahat.